Maalab na pagbati, Pilipinas. Sa nagdaang mga linggo, para nakikisabay sa init ng panahon ang girian sa West Philippine Sea. Sunod-sunod kasi ang balita tungkol sa presensya ng China sa West Philippine Sea, kabilang na ang marahas na pagharang ng Chinese Coast Guard vessel sa isang Philippine resupply boat sa Ayungin Shoal noong March 23. Bilang tugon, inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 57. Pinalitan nito ang pangalan ng National Coast Watch Council tungong National Maritime Council o NMC at binigyang kapangyarihan na pangunahan ang pagpaplano ng mga estratehiya para ipagtanggol daw ang West Philippine Sea. Pero para sa grupong bagong alyansang Makabayan o Bayan, kabaliktaran ang posibleng maging epekto ng bagong EO. Yung pagtatayo ng makinarya niyan under Executive Order 57 is in preparation for that escalation of possibly armed conflict in the West Philippine Sea. Sa halip na matuwa tayo, tingin ko this is a cause for concern at dapat mabahala tayo sa direksyon na pinupuntahan yan. Paliwanag ng Bayan, mukhang gagamiting tuntungan daw ang EO-57 para sa higit pang pangingialam ng US sa issue. Patunay nga raw dito ang naging pahayag ni US Defense Secretary Lloyd Austin matapos ang pangyayari kamakailan lang sa Ayungin Shoal. Samantala, parang nga raw talagang naghahanda sa gera ang US dahil sunod-sunod na dumadating sa bansa ang ilang malalaking sasakyang pandigma at papalapit na ang biggest balikatan exercises ngayong Abril. This is bringing us closer to war. This can be interpreted by China as acts of provocation. Baka magkaroon pa ng justification ng China ngayon para dagdagan naman yung sarili nilang tropa at mga military naval vessels doon sa West Philippine Sea at sa Taiwan Strait. Pero sa gitna ng mga giriang ito, sino nga ba ang agrabyado? Ayon sa pamalakaya, kabilang ang mga mangingisda sa Masinloc, Zambales sa direktang apektado ng girian sa West Philippine Sea. Paliwanag ng grupo, aabot na sa 70% ang ibinaba ng huli nilang isda mula nang manghimasok ang China sa Scarborough Shoal noong 2012. Kung walang sinserong hakbang o programa ang gobyerno na para yung mga mangingisda mismo ay maprotektahan, malayo doon sa mga harassment ng China, lalong ang mga mangingisda ay malulubog sa matinding kahirapan. Kaya tanong ng mga mangingisda, bakit ba kumakampi ang gobyerno ng Pilipinas ngayon sa US? Isa lang naman daw ang habol ng US at China sa West Philippine Sea. Yung posturang gera at sinasabing pagtulong kuno ng Estados Unidos, hindi naman talaga actually tulong dahil siya nga yung pangunahing interesado doon sa kayamanan ng West Philippine Sea. Nag-aagawan lang naman sila dyan kung sino yung makikinabang para doon sa kayamanan ng ating bansa Para sa Bayan, sa halip na makijoin sa posturang gera ng US ang Pilipinas, dapat manguna raw ang ating gobyerno sa panawagan para sa demilitarization o pag-alis ng mga sasakyang pandigma ng anumang bansa sa disputed areas. Kung ayaw talaga natin ng gera, edi manawagan tayo ng pag-alis ng mga military forces, hindi lang ng China, pati ng Estados Unidos at kung sino pang nakikialam dyan. Para naman sa mga mangingisda, sa pagdepensa ng soberanya, wala naman dapat kampihan, kundi ang mamamayang napapahamak sa tuwing may nanghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Hindi ako kampi sa US, hindi rin naman ako kampi sa China. Dapat ay tumindig ang mamamayan, tumindig para magkaisa, tumindig tayo sa sarili nating paanang hindi nakaasa sa US, hindi nakaasa sa China.